nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na sa kabila ng kaabalahan sa buhay, yun, nagpapasalamat ako na napasama ako sa paghayo ni Mami. Na napakalaking bagay po sa aking buhay na ako po ay yun po, nagpapasama ako sa ganyan. Praise God. Amen. Purihin ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. At narito po muli tayo upang ating pong purihin, pasalamatan ang Diyos na buhay. Amen po. So, sa oras pong ito, ay dadako po tayo sa ating pasasalamat at samahan niyo po ako at makipagbukas po kayo sa akin sa awit. Chapter 109, verse 30 to 31. Yung sabi po dito, kay Yahweh ay buong puso akong magpapasalamat sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Amen po. Purihin po ang Diyos na buhay at salamat po sa kanyang mga salita at kabasa po ng kanyang banal na salita. Amen. Natunay po talaga ang Diyos ay lubos po nating pasalamatan katulad po ni Haring David na siya na buong puso po niyang pinasalamatan ang Diyos na buhay dahil po ang Diyos, siya po ang magtatanggol. Amen sa atin. Amen. Sa lahat po ng ating mga kaaway, sa lahat po ng ating nararanasan, ano man po ating mga nararanasan, kahirapan. Amen. Kung nakakaranas man po tayo ng yung mga nararanasan natin ngayon, alam ko na marami pong mga pagsubok ang buhay habang sumusunod sa Panginoon. Amen. Ngunit ang sabi po ni Haring David, ang Diyos po ang tutulong sa atin. Amen po. Purihin po ang Diyos ng buhay dahil po tunay na may pagtulong ng Diyos. Amen. Kung tayo po'y lalapit, naganap sa Kanya. Amen po. So, sino pong maunang magpasalamat sa Diyos sa Kanyang mga natanggap ng kabutihan, pagpapala, himala, sa isang linggong nagdaan. Amen po. Alam kong maraming pinagpala sa mga nagdaang buhay, araw. Amen. Meron po ba? Sa buhay po ni Sister John Elisa. Tumayo po ulit kayo para magpuri magpasalamat sa Diyos dahil yun po ang gusto ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos sa isang linggong pag-iingat sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking buhay. At tunay nga po ang Diyos ay mabuti dahil nga po sa mga oras na ito po't nandito ako church po sa isang linggo kanyang pag-iingat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na sa kabila ng kaabalahan sa buhay, yun, nagpapasalamat ako na napasama ako sa paghayo ni Mami. Na napakalaking bagay po sa aking buhay na ako po ay yun po, nagpapasama ako sa ganyan. Na dati-rati, ang aking buhay ay puro kung saan ako punta ng punta. Pero nung nandito na ako sa Panginoon Diyos, nung nakilala ko sa aking buhay, ay napakasarap po pala talaga na ang ating buhay ay ilahan po sa Diyos. Kasi po talagang yung mga alalahanin, nandyan lang po talaga yan. Pero talagang pagka talagang may Diyos, pag-iisip pa lang, talagang magpapasalamat tayo sa Kanya. At talagang po siya ay kikilos sa ating buhay. Yun lamang po ang aking pagpapasalamat sa Diyos na buhay. At sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Purihin ang Diyos. No? Na-fulfill niyo po yung Great Commission na talagang yun po ang atin talagang inaano sa Jesus My Life. No? Na ang paghayo ay mas mahalaga dahil po marami po talagang, amen, sabi po yun ni Jesus na sa Matthew 28:19 na humayo kayo. Amen. Utos po niya ng Lord. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Sister John Elisa na tunay na noon, na wala pa siya sa Panginoon kung saan-saan po siya pumunta. Amen. Dahil, kaya po siya iningatan ng Panginoon noon, dahil po meron po ang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Sa ngayon, ay gagamitin siya ng Lord sa paghayo. Amen. Purihin ang Panginoon. So, meron pa po ba? Amen. Ay, sige po, Mami Lulit. Purihin ang Diyos sa buhay ni Mami Lulit. Pagkalang umaga po sa atin. Papasalamat ko lang po ang nangyari sa amin sa nung gabi ng Webes na pag-uwi ko. Nagkaroon po ng workshop sa bahay. Ang aking apo at saka yung asawa ay nagkaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan na uwi sa gusto magpatayan. Dahil po sa pangyayari yun, wala po akong hinuha kundi manalangin at umiyak. Dahil po sa mga bagay na hindi nila naiintindihan, nagkaroon sila ng mga alitan.
napakalaking bagay na sa panalangin ko'y pagdating ng umaga kumalma ang lahat. Dahil siguro ko'y dinilig yung Diyos yung aking panalangin na maging kalmado at payapa ang buhay nila. Dahil po sa pangyayari na hindi kayang tanggapin ng apo ko sa nagawa ng asawa niya. Ngayon po iniyak ko na lang po. Dahil kahit sa akin, hindi ko kayang tanggapin. Kaya lang po binigay ko kay Lord lahat ng ating nalalahanin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon kasi hindi niya ako binigo. Binigyan niya po ng kapayapaan ng katatagan ng pananampalataya. Salamat po sa Panginoon sa Diyos ng buhay. Amen po yun po ang Diyos na buhay. Amen. So, amen. Pagka tayo po talaga kay Lord na amen, nandun po talaga ang mga pagsubok. Amen. Sa ating pamilya, dahil lagi po, sabi po diba sa 1 Peter 5:8 na si Satanas daw po ay parang leon na laging nakaambang, lagi po siyang basta meron po siya laging tricks para po tayo pabagsakin. Amen. Na ang pamilya natin ang gagamitin niya. Amen. Na salamat sa Diyos sa buhay ni Mami Lolit dahil na siya informed na po sa mga bagay na yan. Amen. So sa panalangin, lahat po na nararanasan natin ay panalangin lamang po ang sagot. Amen. Tapos kita niyo po meron pong kapayapaan. Amen. Diba sa John 14:27, kung hindi po ako nagkamali, na sabi po doon ang kapayapaan na iniwan ko sa inyo ay hindi katulad po ng kapayapaan ng mundo. Amen. Iba po ang kapayapaan pag nasa Diyos po tayo. Amen po. Meron pa po. Purihin ang Diyos sa buhay ni Mami Annabel. Amen. Dahil medyo matagal, isa na lang. Siya na lang po, last of words. Mapagpalang pong umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang kay Lord yung biyayang binigay niya sa amin. Yung mga blessing niya binigay niya sa amin. Tsaka yung kalakasan sa pamilya ko, lalo na sa magulang ko. Tsaka ang pinapasalamat ko po lalo kay Lord, uulitin ko kasi noon nga, wala ko sa church, hindi ko nakamtan to lahat. Nung hindi ko siya nakilala, hindi ko to nakamtan lahat. Mula Lunes hanggang Linggo, pinapasok ko yun, pero kapos kami. Hindi ko naibili lahat ng gusto ng anak ko. Kung ngayon na nandito ako sa Lord, hindi man kumpleto ang araw na pinapasok ko, hindi kami naghihirap sa pagkain, sa lahat ng gusto ng anak ko na ibibili ko. Yun po yung pinapasalamat ko kay Lord na noon kasi kahit wala ako dito, nagdadasal ako, hinihiling ko lahat yun, pero hindi ko nakamtan. Nung nandito ako kay Lord, hiniling ko, matagal man siyang dumating, pero nakamtan ko lahat to. Ito yung blessing na ibinigay sa akin ni Lord na hindi ko makalimutan kahit saan ako magpunta. Yun lang po. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Mami Annabel. Tuloy pong pinagpala ang Diyos dahil po sa nanatili niya sa Lord. Amen. Di ba sabi po niya, nung wala po siya sa Lord, lagi po siyang kapos kahit po araw ng linggo pinagtatrabaho niya. Amen. Na di ba, alam na po natin sa Matthew 6:33. Basahin ko po yun. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. At sa 34, sabi po niya, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po. Bahala po ang Diyos. Amen. Meron pong gagawin ng Diyos sa ating buhay pagka siya po ang ating uunahin. Amen po. Purihin ang Panginoon. So, meron po ba akong papasalamat sa voice? Tatawagin ko muna po si Kuya Tontol para po magpasalamat. Kasi po pagka siya po ay nakalimutan, ay special po siya kay Lord. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay ni Kuya Tontol. Ihanda rin po ang inyong pagpapasalamat. Amen po. Ano po, magandang po itato kung on YouTube, lalo po ang itanong mo, ayaw ko, hindi na,
ayaw. To. Sana, hindi na iba. Yun na po. Talagang ito yung atap. Namin po. Ito po. Amen. Purihin po din sa buhay ni Kuya Tonton na immense special po siya kay Lord. At sila pong dalawa ni Lord yung nagkaunawaan kung ano po ang ibig niyo sabihin. Amen po. So, sige po, Bradlets. Purihin ang Diyos sa buhay. Ako'y umabati muna sa inyo ng isang mapagpalang umaga po. At lalong higit po sa ating punta kayo ng Diyos ng buhay. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon sa isang linggong gabay at pag-iingat sa aking buhay, maging sa aking pamilya, na nandun po yung kalakasan, kagalingan na patuloy pong pinagkakaloob ng Panginoon sa aking pong pisikal ng pangatawan na yun nga po ang Panginoon ay napakabuti po dahil po hindi niya po hinahayaan na magkaroon ng sakit at karamdaman yung mga tao na patuloy po siyang minamahal na yung pong mga pangako ng Panginoon ay lagi ko pong pinangahawakan. Kaya naman po, yung pag-iingat niya, ay patuloy ko pong nararanasan saan man po ako magpunta, saan man po lugar niya ako dalahin. Nandun po yung gabay at pag-iingat ng Panginoon sa aking buhay. Maraming salamat sa patuloy na kalakasan, patuloy na pagsama po, at sa mga talento na patuloy niya pong binubuksan sa aking buhay, na ito po ay patuloy ko lang pong nakakamtan nung nasa Panginoon na po. Kasi po yung mga talento na to ay hindi ko po natututunan nung wala pa po ako sa Panginoon. Kaya nga po totoo talaga yung sinasabi ng Panginoon na bubuksan niya po yung mga durungawan ng langit, yung mga source of income, mga talento, kapag ka po tayo ay nakipag-isa sa Kanya at sunod po natin yung kanyang mga kalooban. At yun lang po, sa Diyos po na ang makikinig. Amen. Amen po. Amen po. Napakaganda po ng sinabi ni Bradlets na totoo po. Wala po talagang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin kapag po tayo lagi po nakaupo sa Kanya. Amen po. Nasabi po niya sa Isaiah 41 verse 10 na isa sa iyo. Amen. Huwag kang matakot. Amen. Kahit saan ka daw po magpunta, ay iingatan ka daw niya, ililigtas at tutulungan. Amen po. Yan po ang mga pangako ng Diyos at encouragement niya po sa mga tao na nananatili sa Kanya. Amen. At lahat daw po ng durungawan, di ba sabi po niya, bubuksan daw po niya ang durungawan. Amen. Para po ang kanyang mga anak ay hindi po magutom. Amen po. Purihin ang Diyos sa buhay. Meron pa po? Sige po sa buhay ni Daddy Jose. Salamat sa Panginoon mga kapatid ha. Huwag kayong mahiya magpasalamat dahil buhay ngayon ang Diyos. So salamat sa Panginoon sa buhay ko kahit wala tayong trabaho, huminga, kumakain, nakakita, nakakarinig, may lakas. So buhay natin, huwag natin sayangin ang oras sa buhay natin. Sabi nga ni Mami, ang Great Commission ipahayag natin sa buong mundo, sa kapaligiran natin, sa kapitbahay natin. So sa pagtsatsaga ko sa Intercity, nandiyan na po sila. Yung mga napahayagan ko ng salita ng Diyos, yung dalawa na yan. So sa pagtitiis ko kahit mahirap, mainit, so ang Diyos nagbibigay ng lakas, binibigyan niya ako ng malalim na pangunawa, malalim na pagpapahayag. So salamat sa Diyos, hindi ko ito pinagmamayabang. Salamat binibigyan niya yung kalakasan. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtiis. Sabi nga, magtiis hanggang bukas ay maliligtas. Sa church, hindi ito paramihan. Ang manatili dito, ang magtagal ay maliligtas. So, kailangan natin, kahit tayo nag-aaral, kahit tayo nagtatrabaho, magbasa tayo ng Biblia, upang makamtan natin ang gantimpala, ang kaligtasan is the best sa buhay natin. Ano ang bagay na ating kinahumalingan sa bulong ito is mawawala. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapatid sa laman, mga kamag-anak, hindi habang buhay tayo is magkakasama. So tulungan natin ang ating sarili sa buhay natin na maligtas tayo. Bagaman tayo abalang-abala sa mga bagay na ito, sa mundo ito, ang mundo ay maraming alok. Number 1, pera. Pangalawa, problema. So dapat tayo magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Hindi tayo tutulungan ng ating mga kapitbahay, kahit kapatid sa laman, kahit mayaman, ang tutulong sa atin ang Diyos. So salamat sa Panginoon. Ipahayag natin, sabi ko sa Matthew 28 natin, gawin alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu. So, wag natin sayangin ang oras,
na ang mga tao ay ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Sa buhay ni Daddy Jose na tunay talagang mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi naman po sa Hebrews 16 na makatarungan po ang Diyos. Hindi niya po lilimutin ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya nga po, si Daddy Jose, pinagpapala din po ng Diyos. Amen. Dahil po lahat po ng kanyang ginagawa, nagaan po siya, nagdi-discipleship po siya. So, yun po yung, meron po kasing ang tao na meron discipleship. Amen. Na lahat po ng ating mga kaloob ay galing po sa Diyos. Yun, meron po siya nun. Amen. Salamat po sa Diyos sa buhay ni Daddy Jose. Na yun po yung sabi ng Panginoon na ang paglilingkod daw po natin sa Kanya ay hindi po niya lilimutin. Amen po. Ako na lang po magpapasalamat. So, tunay po nagpapasalamat din po sa Diyos na buhay na sa buong isang linggo, marami man pong mga ginagawa, tricks sa Satan para, amen, tunay na sabi ko nga po, di ba, na ang 1 Peter 5:8, talaga pong lagi po tayong informed dahil pagka sumusunod po tayo sa Panginoon, lagi pong nakasunod si Satan para po tayo pabagsakin lahat ng kanyang alok, kanyang gulong, amen, na marami siyang mga pinapaisip sa akin, amen. Sabi ko, grabe, hindi ko na parang minsan, hindi ko na kaya. Kaya minsan naiiyak ako sa Lord. Sabi ko, marami na ako na naranasan mabuting bagay. Kaya kahit na ano mangyari, kahit man sabi ko pa nga ihagis-hagis man ako, ano-anuin man ako ni Satanas sa lahat ng mga tricks niya, sa pagdaraya niya sa aking kaisipan, mga bulong niya, amen. May mga ano kasi siya eh, may mga alok, amen. So maraming salamat sa Panginoon dahil tunay na pagka po ang Diyos ang lagi mong iniisip, hindi mo po maisipan na tumalikod, umalis sa Kanya. Amen po. At maraming salamat sa pag-iingat gabay niyo sa aming buhay, pag-provide ng lahat ng pangangailangan. Dahil, amen, alam niyo naman po yung buhay namin. Two times a week lang po ang asawa ko, din ang sahod ko is 15:30. Amen. So, salamat sa Panginoon sa pag-provide niya sa araw-araw naming buhay, yung mga pagpapala, himala, na patuloy niya pong pinapadaloy sa mga tao po na ginagamit niya upang pagpalain po kami. At lahat po sa buhay din po ni Daddy Jose, salamat po sa kanya dahil po, isa rin po siya ginamit ng Lord. Amen. Na pagigising na lang po kami, meron po siyang bit-bit na pagkain. Amen. Salamat sa buhay ng Diyos. Tunay po na pag ang anak ng Diyos ay lagi po nasa Kanya, ay hindi po niya gugutumin. Amen? Sabi nga po niya, di ba, na bahala po ang bukas mag-alala sa kanyang sarili. Yun lamang po, salamat po sa Panginoon.